rin sa iyo, Mare Kena yung Mare Mare. Magandang umaga rin sa inyo mga Mare. At syempre sa ating mga Pilipinos. Mga Mare, nagugutom na ako. Nagugutom ka, Mare? Sakto, may nakapagod ng portion ng box na lang. Ano naman yun? Ang yun, yan ang ating kwento ng kwento ng ngayong araw. Alamin natin ang kwento sa likod ng malaperi tale success ng Yolis. At yan, ang kwento ng entrepreneur na ihahatid sa atin ni Jason Asmar. Dito kami ngayon sa Special Bansit Malabon and Palabok Special dito sa General Santos City. Ako si Jason Galea, ako si Marcel Lumawal at alamin natin ang kwento na sa likod ng success ng Yolis. Tara! Ma'am, paano po nagsimula ang Yolis? Nagsimula kami ng maliit lamang. Umupa kami ng pwesto na yung tama lang ang upa kasi pagka inumpisa mo siya sa malaki, hindi mo alam kung paano ka, kung magkiklik ba siya o hindi. Yun ang naging umpisa ko. Sa maliit lang. Tapos hindi kami kumuha ng katulong. Kami lang. 4 kami. Yung una nga yung naging kasosyo ko. Nagkaroon ako ng una ng kasosyo. Pero hindi kami nag-prosper. Kaya nung solohin ko, doon nag-umpisa ulit ako na kumuha ako ng 2 katulong na makakatulong ko lang. Tapos, yun, nagsimula kami ng pagpapansit. Pansit lang dati, pansit Malabon lang. Yan ni-request ng customer na, "Ma'am, kasi nalalakihan kami sa noodles. Masarap naman kayo magluto. Baka po pwede yung maliit na lang, yung palabok, subukan ko raw. Kasi masarap na po yung luto namin." Nung gawin ko yun doon na nag-umpisa, doon na kami nakilala. Kasi yung mga taga-Jensen hindi sanay sa malaking noodles. Kaya yung sumusunod din ako sa pag may suggestion ng customer para makuha ko yung gusto ng Jensen. Sa awa naman ng Diyos na nakuha ko rin dahil nag-batchoy ako, nagboto ako, naglumi. Doon nakilala na ako ng gusto. Doon kami lumaki. Hanggang sa medyo nung kaya-kaya na namin, dinagdagan namin ng tao. Dahil kasi dumadami na yung kumakain eh. Ayan, hanggang sa kahit saan kami lumipat, tinatangkilik nila yung produkto namin.